men's division. In the preliminary round, a single round robin system where the top 4 teams will move on to the semifinals. For match number 4, let us welcome from the NCAA, our University of Perpetual Health System, Dalta Altas. And their challengers also from the NCAA, our San Beda University Red Lions. We shall now have the official warm-up at the net.
basketball is back dito po sa V-League. Quite a rally we have here between these two lady squads. Ganda ang bola. Nolik sa likod. And that's it. Timing is everything talaga. Slam! And that is the score. Oh! Championship point! Tuloy pa rin ang aksyon dito sa bakbakan. Pinalo. Umisko. Wow! Lahat na bata kayo! Here at Pacto Arena are having the time of their lives. This is where it all started. Magandang tanghali po all the way here from Paco Arena as we give you the continuing coverage of your V-League Collegiate Challenge 2023. At ang maglalaban po natin ngayon sa ating second game, Perpetual Help kontra San Beda University. Chicky Reyes here with JV Sumagaysay. Mamaya po Kate Reyes makakasama din po natin. At para po sa larong ito, maganda ito dahil maraming storya dito, di ba? JV, ito sa dalawang kupunan. And I'm sure baka down the wire ulit ito. Ano to parang ito yung parang championship. Ito yung inaabangan natin dito na talaga namang may mga magpapakitang gilas dito lalo first game ito ng San Beda and at the same time second game na to ng Perpetual. So ano yung itatama pa at ano pa yung ipapakita ng Perpetual? Pag-usapan muna natin yung Perpetual dahil merong isang mahusay na manlalaro dito na malamang magli-lead ng kanyang kupunan itong si JC Narciso. Yan. Nung first game nila talagang nagpakitang gila siya sa diskarte niya. Parang kahit sino Andyan yung mga attackers niya na sila Mateo. Inasahan niya talaga. At alam rin nila na nawala na si nung umalis si Louie. Nung mismong araw kung kailan sila first game nila, yun yung flight ni Louie papunta ng Japan. At eto, nag-step up talaga si Narciso na lahat ng attackers niya kailangan niyang i-maximize dahil wala na yung kumbaga tawagin mo main man mo. Yes. And for sure, they will be building on from that victory against Emilio Aguinaldo College ng ating opening day. But then again, sabi mo nga, parang championship game ito dahil lang makakatapat nila ang San Beda University. Dito naman sa San Beda, hindi natin pwedeng itulak naman itong numero 4, si Van Book, na for sure would like to rise to that challenge and give Perpetual a really nice game dito sa ating laro. Sobrang ganda ng pinerform nito sa NCAA kaya naabot nila yung parang Cinderella run. Cinderella run yung naging kwento nito sa kupunan ni Coach Ariel. Tsaka yung mga coaches dito, di ba, loaded yan. Coach Ariel for San Beda, we got Coach Sammy Akailar para naman sa Perpetual Help. So marami pa po kaming pag-uusapan dito ni JV. Wag ko kayong bibitaw. We'll take a quick break. Magbabalik po ang inyong V-League.
Presenting our officials for this match. First referee, Miss Mary Joy de Imos, National Referee. Second referee, Mr. Joshua Obispo, National Referee. Let's welcome our starting lineup from our NCAA defending champions, our University of Perpetual Help System, Dalta Altas. Let's begin with their team captain, who wears jersey number 11, John Christian Inarciso. At number 1, Clint Mateo. Wearing jersey number 2, Jefferson Marapok. At number 5, Michael Medalla. At number 6, Casey Andare. And number 19, Kobe Tabuga. Starting libero is number 18, John Philip Pepito. And head coach, Mr. Sinfronio Sammy Akailar. Calling on the silver medalists of the NCAA, our San Beda University Red Lions. Beginning with jersey number 3, Lawrence Kalayag. At number 4, Axel Van Book. Number 6, Jerome Lopez. Number 11, Justine Santos. Number 13, Kevin Montemayor. And number 16, Mohammad Tahiludin. Starting libero is their team captain, who wears jersey number 14, Ijen Josh Ross. Head coach, Mr. Ariel De La Cruz. This is match number 4, preliminary round. Our starting lineup, it's Mateo, Marapok, Medalla, Andrade, Enarciso, Tabuga, and Pepito as the libero for Perpetual. Sa kabila po naman, Kalayag, Book, Lopez, Santos, Montemayor, Tahiludin, and Rus. Para naman po sa San Beda University. Perpetual Help in their immaculate white, San Beda in their red and white jerseys. Chicky Reyes here with JV Sumagaysay completing our trio. We got Kate Reyes para po sa ating pangalawang laro, pangalawang araw ng inyong V-League. Diba? Collegiate Challenge 2023 where everything starts. Diba? Dito nag-umpisa lahat eh. Kung kanina, 2 teams from UAAP. Ngayon, ito naman, isasalang natin yung championship match nung NCAA. Diba? Mas kaabang-abang talaga. Maganda tong laban na ito dahil sabi mo nga, although ito ay torneo sa pagpapahanda sa kanila no, sa Collegiate Wars, pride pa rin eh. Hindi pa pwedeng... hindi ka pwedeng magpatalo. And San Beda, they scored the first point. So on deck to serve now for the Red Lions. It's Moy Lopez. Yung mga diskarte nito ni Moy Lopez nung NCAA talagang kaabang-abang. Ano ba to si Moy? Siya ba yung type na madaling mag-init? Ano ba to? O diesel engine ito? Anong observation mo dito kay Moy? Ito kasing si Moy, ang diskarte nito, more on activate pa rin yung middle, tapos ayan, tulad nito, inactivate niya agad yung middle niya. Narinig ako eh. Si Santos, ano? Etong si Enarciso naman, iba. Oh, wow. Makombinasyon. Okay. Yung kombinasyon nito, yun yung naging susi nila para makuha yung unang panalo dito sa V-League. Ito itong si, very stocky, itong si JC Enarciso. But yet, he's so agile, can move around the floor really quick. Yun siguro yung resulta ng matagal na talaga sila magkakasama. Exactly. Familiarity is the key. Perpetual Help lamang po ng isa, 2-1. San Beda on the attack. Combination play. Nice rally we're witnessing here. And it's good for Mateo. Kung hindi ako nagkakamali, si Mateo yung naging highest pointer nung first game nila. At eto ngayon, gumagawa na naman ng nagpakilala na eh. Kasi alam natin nawala si Louie Ramirez. Malaking bagay si Louie. Oo, malaking bagay talaga. And
if you're Mateo coming off that nice game, gusto mo bit-bitin yan eh to the second game. Itong tournament natin dito, kapatid, mabilis to. You mentioned the top of the coverage yung first game, round robin, pero 4 lang eh from the 8 teams ang papasok. So you want to get as many W's as you can. Crucial yun. Kaya sabi nga, bawat game dito, hindi katulad sa UAAP na double round. Yes. Tapos yes. magkaharap pa kayo sa susunod na. Eto, isang beses lang kayo magtatagpo sa elimination. Kaya kailangan mo nang isulitin at kunin mo na yung panalo. As much as you can, di ba? In the same breath, pag ikaw naman nakasungkit na, hindi mo nasungkit yung panalo, makadalawang dikit ka natalo, mabigat agad yun sa chances mo. Lalo na yung mga, pag nagkaroon na ng point system. Yes, oo. And in your wins, syempre gusto mo sana straight sets or pinaka-maximum mo sana in 4 sets, di ba? Kasi pagka ganyang point system na, ang hindi pa nakikita nung iba dyan and yung mga aspiring volleyball players natin, parang malaman nyo na sa pagdating sa point system, yung 5 sets, kung sino yung nanalo dun, makakakuha lang ng 2 points. And yung matalo, 1 point. At kung ikaw naman, hindi ka naman talaga nasa baba ng team standings, if you ever gonna lose, gusto mo matalo ka in 5 sets, di ba? Kasi para kahit pa paano may punto. May baon kang 1 point. 5-3. Lamang ng dalawa ang Perpetual Help. Ito ang San Beda. Wow! What a way to put that in by Santos. Sabi ko nga sa'yo, Chiki, tiyan mo, i-activate muna neto ni Lopez. Ni Moy, no? Ni Moy yung mga middle niya. And gusto naman ni Santos yun dahil... Pabor na pabor. Diba na, kumbaga maaga ka nag-iinit. As a middle Siyempre gusto kong bigyan mo muna ako ng maraming bola para hindi naman nakakapagod. Lahat ng balikan, ako yung tumatalon. Diba? Kasi depense eh. May middle ano ka doon. Feed me the bone, ika nga. No, it's out. It goes to Perpetual. They're up by 2-6-4. Good read para sa side ni Pepito. Basa niya na lumagpas na sa balikat eh. May may certain spot dyan sa court na pagka lumagpas sa balikat mo, pwede mo nang iwasan. Alam mo, lalabas na, no? Ooh! Off that deflection, hindi na nahabol ni Mateo yon. And that will be a point for San Beda. Check it out again. Dinaan na sa lakas ni Montemayor. At ito, sabi ko sa'yo, bata pa talaga ako, Chiki. Kasi Montemayor, nakalaro ko na rin yan sa Spikers Turf. Yan. Full wind siya, no? Full wind yung palo niya. Before siya mag-San Beda, naglaro muna siya para sa kupunan ng VNS. So, ganun kahaba na yung tour of duty niya. At ayan, ngayon, sobrang proud ni Coach Ralph Ocampo from VNS. Pero nabanggit mo, Montemayor, na yun nga lang nag-service error. Alright, parang kanina pa yun, no? Oo nga eh. Simula pa lang ang first game. Bola.tv, our official live streaming partner. Don't forget, kung hindi mo kayo makakapunta ng live sa Paco Arena. At sana yung aming streak dito ni JV na pag nababanggit ay nagkakamali, mahinto na. But we have to, natin purihin yung mga player natin. 8-5 ito, JV. It's a 3-point lead for Perpetual Help. We go to our first technical timeout. In this NCAA Finals rematch, pride is the biggest source of motivation for Perpetual. Sa absence si Louie Ramirez ay nagsa-step up si Kobe Bryant Tabuga na iniwan niya sa dito with the help of his 8-5 ang ating score as we continue our first set. 8-6 na ngayon dahil sa service error na yon. At ngayon, mag-serve naman to si Tahiludin, rather.
And Perpetual Help, they continue to apply the pressure here at JV. 9-6 ang ating score. Ang tanong dito, anong response ang hinahanap natin from San Beda? Ano bang napapansin mo? Saan ba dito yung puwang, yung butas on the defense of San Beda? Nagkakatalo talaga dito sa every game naman, yung first ball nila. Okay, Kasi pag nakakakuha ng magandang first ball, kung sino man na team, sila yung nakakapag-set up. Kasi nga, di ba, pag men's division, hindi normal itong nakikita natin na mahaba yung rally. Kapag ito yung hinahanap mo, ito na yung hinahanap mo, Chiki, na mahabang rally, pero tatapusin yan ni Book. Yun nga lang, And I saw that, yung kay Van, parang kinabig niya yata dito, Jave. Iniwas niya kasi nakita niya nakadukot na yung blockers na itong Perpetual. And he tried to save that possession, but unfortunately, nag-backfire yung pagkabig niya. He'll try again. Balik sa Perpetual, over. San Beda has a chance to cut that lead down to 3. Book does that. Ayun nga. Nakuha na ni Book yung puntos na gusto niyang gawin kanina pa. Let's see that again. Grabe lulundag itong si Van. Antas. Halos lahat din naman sila Nandiyan si Tabuga, si Marapok, diba? Si Montemayor. Grabe magsitalunan. Service error, unfortunately, para kay Kalayag. Nagpapainit pa siguro. Nagpapainit pa. Ikaw ba yung type na JV naman na laro na hindi mo kailangan ng warm, na mag-init from the get-go? Anong makaklasify mo yung sa sarili mo? Ako kasi, kailangan start pa lang ng game. Pagdating ko pa lang dito sa loob mismo ng venue, kailangan ng isip ko, ready na ako. Hindi activated na agad, pagpito ng referee, unang service, tsaka lang ako ready. Dapat, na ako, kondisyon na yung isip ko, kondisyon na yung katawan ko. Mga bata, take that from JV Sumagaysay. When you step in the court, be ready to play. Kasi baka masermonan ka ni Coach Oji. Yun yung iiwasan natin. At pag binigyan ka ng opportunity, hindi mo ginamit, naku, patay. Totoo yan. Mawawala yung playing time mo. Kasi kahit nung senior year, pagka mas mataas na yung expectation sa'yo ng coach. Kasi veterano ka na. Oh, yes. So, kailangan mong i-hit yung expectation sa'yo ng coach. Kailangan mong panindigan. Okay. Paano ito? Itong hit ni Van, sabi niya, check ball daw. But according to our first referee, si Mary Joy de Imus, wala daw. So, it's another 5-point lead here for Perpetual Help. And it goes out. Ito rin yung mga diskarte na ako, pagka nakita ko kasi kung sino yung nag-error sa kalaban at ako yung papunta sa service area, yun yung tatargetin ko. Kasi gusto ko silang sirain psychologically. Alam mo yung Saywar na yan, tama ka, I see that all the time sa larong volleyball. Dahil sa ibang sport, madali mag-recover Kasi may kumbaga sa basketball, may 24-second shot clock. Meron Pwede ka nga, tas mahaba yung laro. Pero dito, tama ka, pupuntirihin mo talaga yung nagkamali JC with a good receive there. Or dig rather. Here we go. Ball is still alive. Free ball. Ito na ang Perpetual Help. Set up, combination. It's good in zone 1. Nanggigil dun si Montemayor na gusto niya nang dukutin yung atake. Yun lang, net violation. Yun lang, Kasi pag hindi rin kataasan yung lundag mo, tatama 15-9, meron tayong timeout. Hindi pa ito technical timeout. At timeout lang po sa ating laro. Let's listen in. Nanggigigil kayo, gusto nyo pumalo ng malakas. Hindi tayo natatapos sa malakas na palo. Sabi ko nga sa inyo, gamitin yung isip nyo. Pwede naman mag-drop ball Book, ang bagal ng palo mo kasi. Gusto mo malakas na malakas Hindi puro lakas. Okay, mag-i-start tayo. Dahan-dahan lang muna, ha? Stay. I was nodding my head listening to Coach Ariel de la Cruz dahil titingin ako sa'yo. Yan ang sinabi mo kanina. It's not all about power all the time. And yung gigil. Diba? Sabi ni Coach Ariel, huwag kayong manggigil. Kasi the more na nanggigigil kayo, gusto nyong puro malakas. Diba? Doon kayo masisira.
Pero pwede mo namang i-placing din, di ba? Drop ball mo. Parehas 1 point. Again, di ba? Walang 2-point shot dito. Pranger, rejected by Mateo. Tumama pa yan sa ulo ni Tahiludin. Basang-basa ni Mateo. 69 ang ating score. And we go to our second technical timeout here in set number 1. Perpetual Help, sila pa rin ang may kalamangan. We're back here in Paco Arena. Bumabati ho kami sa inyo ng magandang hapon. Mag-alauna na ho. Approaching the hour of 1. Chicky Reyes here together with JV Sumagaysay and Kate Reyes para po sa aming coverage ng inyong V-League Collegiate Challenge 2023. Lamang dito ang Perpetual Help 16-9. Bumaba ng sa 6 yan. 16-10, JV. Ito yung gusto ko kay Montemayor. Hindi siya nakinig. Hindi... Minsan kailangan hindi ka rin makikinig sa coach mo eh. Kasi tingnan mo, sabi ni Coach Ariel na wag puro lakas, pero hindi, pinanindigan niya. Daanin ko pa rin sa lakas. Siguro commitment, di ba? Commitment, nandun ka sa net, you're committed to what you want to do. Katulad nun, sinigurado, di ba, na pasok yung hit ni Marapok. Pero ayun na naman yung net violation din. Yung hindi rin, pa rin nawawala yung gigil ni Montemayor. Pero yung atake na yun, na one-on-one, yung diskarte talaga ni Narciso ang nagdadala ngayon. Free ball, regalo. At kinuha agad yan. Tinanggap agad with open arms. Na lefty na si Andrade. Ang ganda rin ng pinerform nito nung first game nila. And slowly but surely, JV, lumalayo dito ang Perpetual Help. Walo na, 18-10. Clint with a good serve. Bumubuo na ng kalamangan talaga. Off the block. Point goes to San Beda. Dinadaan niya sa lakas. Sa lakas talaga. Tsaka narinig ka niya na lumalayo eh. Niya, ilalapit ko. We saw that in the first game, di ba? Sabi ni Coach Oji, nandun yung blockers, diretso mo. Huwag mong iiwas kasi wala naman yung court dun eh. Oo. Jeff has other things in mind. Yung running hit, yung slide na sinasabi mo. 19-11. It's all Perpetual Help here in set number 1. And looking at the bench of Perpetual Help, I have yet to see Coach Sammy stand up, no? Parang kalmadong-kalmado lang. Relax lang. Nung game 1 nga eh, pangiti-ngiti lang yan si Coach Sammy. Pranger scores here for San Beda. Score natin. 12 for San Beda. They're serving. It's Pranger Tahiludin. 12 serving 19. Babalikan ko yung sinasabi mo. Si JC Narciso is the one setting the tone here talaga. Kahit sino yung bigyan niya. Andiyan si Marapo, kanyan si Mateo. Ngayon, eto pinapagana niya na yung mga middles niya. Andiyan si Andrade. Ang ganda ng ball distribution eh. Hindi mo, ang hirap alamin saan yung point of attack. Almost, but not quite. Kasi dyan mo yung term nila is malalansi. Dyan nila malalansi yung blockers ng kalaban na kapag dinidistribute mo ng maayos yung bola. It keeps you second guessing, no? Kung ikaw yung defense. Biggest lead here at 9 already for Perpetual Help, 21-12. They can bring it up to 10. One more time for the white shirts. And look at Narciso wisely going to that open space. Gusto ko yung
uma-approach pa siya eh. Parang gustong pumalo din ni Narciso eh. Tapos nung nagkaroon siya ng tsansa, drain-up ball na. Hindi naman pwedeng kayo lang yung mamumuntos. Kasi nung previous match nila, nung game 1, kumuha to ng 4 points. Not si bad. Narciso. Setter na, attacker pa. And then you mentioned that nung first game, di ba yung evolution ng setter, kailangan na multifaceted ka na eh. Hindi na pwedeng isa lang eh. Hindi pwede. Kailangan mag-iisip ka ng different variation talaga. Di ba? Hindi pwedeng one-trick pony ka na lang. Mababasa ka doon. 22-13. Yung window of opportunity dito ng San Beda to salvage set 1. Lumiliit na dito, JV. Ano? Pero sabi nga, hanggat wala kayo sa 25, tama. Hindi pa tapos. That time around, malakas, malayo ang palo. It's gonna be a point for San Beda. Yan yung mga pag nahabol mo talagang momentum talaga. Makakukuha nyo papunta dun sa patawid sa susunod na set. Hindi ako magtataka. Kunyari maka-string up ng 3 straight points itong San Beda, Coach Sammy will probably press that timeout button. Yan ang aabangan natin. Para lang to stop yung momentum. JC, good setup again. Pero si Tabuga na ang tatapos. Parang gusto na talaga nilang tapusin. Eh, sayang naman din kasi yung opportunity, diba? Parang ang smooth ng kinikilos nyo, kailangan yung maging polido pa. And what you want to do is to continue to apply yung pressure sa kalaban mo, diba? Para lang pagdating ng second set, meron kang psychological advantage. Ayan, lalo ngayon, kumuha pa ng kill block etong si Mateo at saka si Medalya. And I'm going to say this not because of Perpetual or San Beda lang. Any teams for that matter. Pag ikaw yung ma-atake, tapos nakita mo palagi ka nabablock or palaging nandun kung saan mo gusto papuntahin yung bola, kakaroon ka ng second thoughts minsan, di ba? Parang mag-aalangan ka na. Yes. And yun nangyari dito sa first set, 25-14, kung saan depensa ng Perpetual ang nanaig. Check this out again. Ang ganda, no? Single block. Bantay sarado talaga si Montemayor doon. Padulo na yun, nung gumana yung net defense netong Perpetual. 19 minutes lang ang kinailangan ng Perpetual to get set number 1, 25-14. We'll go to the highlights of this set. And JC, as you mentioned, activating everyone. Hindi mo lang saan magagaling yung opensa. Lahat ng attackers niya, pinagana niya talaga. Sila Mateo, Marapok, even yung dalawang middles niya na-activate talaga na maayos. Kaya naging effective siya as a setter. Pati siya, kumuha ng puntos. Doing a little bit of everything indeed is JC Narciso, helping Perpetual help. Yan yung puntos na nakuha niya kanina. Helping Perpetual help to get this one. They won by 11 in set 1, 25-14. Pagbalik ko namin ni JV, set number 2 na po. In 19 minutes, nakuha ng Perpetual itong unang set, 25-14, and glaring difference sa attacks, JV, no? Grabe, kalahati lang yung nakuhang atake nitong San Beda. Pero yung 14 attacks nila na naig talaga, and yung makikita natin yung 2 block points nila, yan yung naging susi para makuha nila yung set 1. And look at that, they were able to milk yung on the errors of San Beda 9.
errors coming from San Beda. So nakuha niyan 25-14. Okay, before we dive into the second set, meron tayong report dito from Kate. Go ahead, Kate. Nalaman natin na ang inasahan ng San Beda sa NCAA Finals na si Ralph Cabalsa ay wala sa kanyang 100% because of a shoulder injury. Ngunit hindi pwedeng magpatinag ang San Beda kaya tiwala sa sarili ang kanilang bala. JV, Chiki. Maraming salamat, Kate. And Kate, mamaya tatanungin kita sana kung kumusta naman si Cabalsa. Is he up? Okay yung kanyang kumpiyansa kahit na hindi siya 100%? Okay, Chiki, babalikan natin yan. Sige, maraming salamat, Kate. Thank you very much. Siyempre gusto natin malaman, di ba? Hindi ka 100% JV, but you'd like to know, ano ba, sense of pride ba? Sense of urgency ba? It's a short tournament. You want to get as many W's as you can. Pero siyempre, ang iniisip pa rin ng coaches natin, parang tatay yan eh. Iniisip niya muna yung career mo. Kasi ayaw naman kitang isugal ng isugal kung magsasuffer yung career mo. In the long run, di ba? Tsaka marami namang pwedeng pumalit dyan. Maraming hayaan mong mag-step up yung iba. Minsan kasi yung player ang kailangan mong prenuhan eh. Kasi yung player ang gusto, wala Laban. to, kaya to, coach. Kahit ako, ganun din ako eh. Lahat tayo, di ba, to one point. At ayoko yung pupunta ako ng doktor para magpa-check up. Now, here in the second set, Perpetual help. They're picking it up from where they left off, JV. Sabi ko nga sa'yo, 2-0 agad. Namumuntos talaga to. Si JC, ano? JC. Narciso. So, ilan na to? By our count, 3, 4 points. We'll check later on, ha? Pepito, siya nag-set ng offensiva, but good block at the net. Ooh, ay. That's one thing you don't want to see, no? Yung pag may natatapilok. Ito pa si Book pa. He's holding on to that left ankle. Pero parang sana okay lang. Ay, naapakan nila. Yan yung mga ayaw nating mangyari. Oo, no. Accidentally stepping on the foot of Clint Mateo, Budo Mateo. Makikita natin sa sa facial expression niya na parang masakit, partner. Talaga. Parang kanina hindi niya pa iniinda. Ngayon nag-i-start na maramdaman niya. So, I'm sure Kate will be checking on Clint Mateo. Sabi nga natin kay Cabalsa kanina, shoulder injury. Ngayon, eto naman, kay Book, sana okay lang. Now, syempre, we have to hear straight later on from Kate. Is it the ankle? Or... Ayan, yung ginagalaw ni Coach Ariel ngayon. Mukha nga yung left ankle. Oh, I'm not sure if na-dislocate or hindi naman siguro. Sana hindi. Ako, I always want to see yung player kung kaya makalakad after. But this time around, Clint is being carried to the bench. So, if Kate could check on that and we'll get a report from her. Sana. Yan yung mga kailangan talaga maging maingat. Kita mo, hinampas niya yung post eh. No? So, siguro masakit talaga. Masakit eh. In pain. I mean, just curious, JV, in your career, what would you consider as your worst injury? Ikaw, meron ba? Marami ako eh. Marami. From tapilok to... Natapilok, both knee, ACL strain, lower back, sciatica. Lahat yata dinaanan balikat. ko na. Balikat, hindi gaano sa balikat. Kasi as a middle, more on wrist action lang inaan namin. Hindi mo talaga wina-wind, di ba? Oo. So mostly sa'yo on the legs. Ano, kasi kami talon ng talon every rally. Woo! Okay, so we hope that all is well for Van. Malaman natin mamaya yan. In the meantime, Perpetual help. They continue to flourish here in the second set. Lamang sila 3-1. Atake ngayon ng San Beda. Net defense on point for Perpetual. Ball is still alive. JC set up again. And Jeff with another point for Perpetual. At talaga yung mga diskartihan ni Narciso, yung combination play na yan.
papatakihin niya yung middle niya ng weak, tapos bigla na lang susulpot si Marapok. Tapos parang nilalatag lang niya up there, ano? And then it's a feast. Yun yung sinasabi kanina ni Coach Oji na iki mo. Yes. Tingnan mo muna yung middle mo, tsaka mo iba to sa gitna. Pero this time around, look at Medalya. Anticipating that one. And then, no power, pwesto lang, looking for that open spot. Kitang-kita ni Andrade yun. It's an ace. That's right, ace para kay Kobe Tabuga. Until now, hindi ko pa rin alam kung sino yung tinutukoy dito ni Coach Sammy. Kasi nung first game sabi niya, okay lang kahit na umalis muna si Louie. Kasi meron naman kaming inaalagaan ngayon na dinedevelop na player na kasing lakas niya. Sino kaya? Nakikita ko ngayon si Marapok, Tabuga, andyan pa si Mateo. Parang lahat, ano? Parang sino dito? Parang gusto kong tanongin niya si Coach Sammy. Yan yung gusto kong alamin. Pero, alam na, sasabihin lang ni Coach Sammy, secret. Ganyan lang si Coach Sammy. Pranger with a service error. Giving Perpetual help, another 5-point lead, 7-2. On next to serve is Michael Medalya. Good serve there. Lopez with a setup combination. And that's a point for San Beda. Kung kanina nyo pa ginagawa sa amin yung combination play nyo sa gitna ngayon, susubukan namin. Baka maging effective din sa inyo. Pero tinan mo, muntik pang makuha ni JC using his foot. Hindi siya nagpatinag doon sa base position niya kung tawagin. And that's right. Dapat formidable yung pwesto mo dun. Ball still alive. Joust at the net. At nanaig dito ang Perpetual. Meron tayong overreach violation. 7-3. Meron muna tayong timeout dito. Or rather, 8-3. I stand corrected as we go to our technical timeout. Lamang pa rin ang Perpetual Health. Back here in Paco Arena para po sa ating continuing coverage ng inyong V-League. And again, inviting all of you to drop by here in Paco Arena para po mapanood nyo itong action na ito. Kung di man, Bola.tv, pwede nyong mapanood din po kami dyan. 8-3 in favor of Perpetual Health. Balik agad dito sa mga nakaputi. San Beda, chance to score. They're down by 5. JC studying the floor. Rally continues. And finally, Cabalsa finding the target. Parang hindi ako naniniwala sa shoulder injury. Ni Cabalsa? Kasi yung tinalon niya na yun, yung opposite set ni Santos, siya pa rin yung hinanap eh. Pero yung power handun pa din. Baka nag-init na, no? Minsan, di ba? Siguro nagpainit lang talaga. Pero alam mo, kung hindi siya 100%, after the game, dyan ka minsan sisingilin, di ba? Totoo yan. Pag hindi ka 100%. Parang feel mo, kaya ng katawan mo, kaya ng isip mo, pero ang singil pagkatapos ng game. Lalo na pag tulad naming nagkakaedad na. Ganyan talaga. So, parang nagkakaedad na rin pala ako. Hindi yung sa'yo naman, JV, wear and tear eh. Sa dami ng battles na pinuntahan mo na. 9-4. San Beda, they really need to find that rhythm dito, JV, di ba? Because ito yung nangyari ng first set eh. Lumayo ng Perpetual Health. At saka ito na naman yung errors. Mas marami na yung inaatake ng Perpetual. At the same time, mas marami pa yung error netong San Beda. So, lumalayo talaga. Lumalayo yung puntos. And the white shirts are milking it. And
things are really not falling into place here for San Beda, at least dito sa first half ng second set. Siguro ito na yung resulta nung after ng first game ng Perpetual, nag-ready talaga sila ng mas maging pulido dapat yung kilos nila. Pancake's good, but the defense is there. Medyo nag-i-struggle lang kupunan ng San Beda pagdating sa reception nila. Yung first ball nila yung nahihirapan kaya hindi makadiskarte itong si Lopez. And sometimes kung ikaw yung on the receiving end nung ganyan, all you need to see is isang magandang attack, di ba? Isang magandang receive, second ball attack, and then build up on that. At kailangan yung i-lessen talaga yung errors. Errors talaga ang pumupuntirya dito sa San Beda. 5 serving 12. And JC again, quick thinking there. Parang last game, nakarami na ako ng puntos, dadagdagan ko pa ngayon. Hindi pwedeng kayo lang. Alam mo, di ba sabi mo last game, ilan siya? 4 points. Kung hindi ako nagkakamali, baka natay na niya or baka nahigitan pa. Mga ganyan, parang diba? Feel ko na itabla na niya eh. So we'll see later on. It's out. And this lead has gone up to 9 points already for Perpetual Help, 14-5. Munsing comes in for Kalayag. Ito, isa rin itong naging game changer, si Munsing, nung last tournament nila nung NCAA. And for sure, kailangan ni Coach Ariel yan to reply. Pranger with a point there. (14-6) Perpetual Help. Abante po ng 8. Pero bola ngayon ng San Beda. Munsing with a good serve. And Narciso setting that one up and on point again. Nakita mo naman yung connection neto ni yung middle at setter connection talaga. Alam mo siya yung unang hinahanap. Talagang open block kung tawagin. Hindi na nasabayan ng blockers ng San Beda. Hindi sinayang ni medalya yung inihain ni JC. Handun na eh. Tapos, bawi naman ang pinakita ng San Beda courtesy of Justin Santos. But if you're on the side of San Beda, JV, at this point, 15-7, you're down by 8. You cannot afford, old as it may sound, to keep on exchanging points eh. Kailangan pumuntos man sila ng isa, dapat pupuntos kayo 2 o 3. Diba? Para lang mag-shift yung momentum. Ayan, ito. Tingnan mo, 16-7, exchanging of points again, giving Perpetual Help a 9-point lead. Check this out. That's the reason why they're up. One of the many reasons why they're up 16-7 as we go to our second technical timeout. Just an injury update on Axel Book's left foot. Bad landing daw ang nangyari dahil naapakan daw niya ang paa ng kalaban. Ramdam ni Book ang pag-usli, ngunit naibalik daw niya. Kanina yun sa court. Sa ngayon ay nagagalaw naman niya pero expected raw na mamamaga pa. Uncertain kung makabalik pa si Book sa larong ito. JV, Chiki? So yung kanyang pain na base sa pag-usap mo sa kanya, 1 to 10 nasa 7, 8 ba, Kate? Nasasaktan daw talaga siya, siguro mga nasa 7. Pero kanina kinikwento nga niya na umusli daw, naramdaman niya daw sa court pero naibalik niya kaagad. So ngayon medyo mas okay naman at nagagalaw naman niya. So hindi ito fracture kasi kung fracture hindi niya ito magagalaw eh. Okay, maraming salamat Kate Reyes, and we saw that, diba?
Coach Ariel, tinulungan siyang hinatak eh. Diba, May hinatak. I-reposition. But then again, tama si Kate. That's gonna get swollen as we go deep into the day. So we hope Van Book will be able to recover quickly, no? Lalo na maigsi lang tong liga natin. Oh, yes. And looking at our schedule, ang susunod na laro ng San Beda is next Wednesday kontra, tama nga ba, kontra Ateneo, kapatid. So, kinakailangan si Book na makarecover agad doon. That's right. Lalo na, kailangan nilang, sabi mo, kailangan kumuha ng maraming panalo. Mamuhunan na kayo sa umpisa pa lang ng tournament. So I asked you this kanina, JV. 79, lamang pa rin dito ang Perpetual. Ano, in your observation, in your opinion, ano yung kinakailangan consistently magawa siguro dito ng San Beda para maidikit pa to and have that nice grind out second set? Kailangan nilang maiayos yung reception nila. Reception pa rin talaga, kasi kung sa diskarte lang ni Lopez, kaya niyang i-maximize lahat ng attackers niya. Pero nahihirapan siya dahil hindi sila makakuha ng magandang first ball. You mentioned stringing a couple of points. Ito yung ginagawa nila ngayon after being down by 9, no? Diba? 16-7. Ngayon, they are able to produce 4 straight points. Tapos, ang Perpetual, isa pa lang ang naitatala after that second technical timeout. But then again, iba ang nasa isip ni Jeff. Puputulin niya. hindi kayo pwedeng makakuha ng momentum. Yung tawagin natin yung momentum killer talaga. Tatargetin niya yung area na wala. Minsan kahit nga may tao dyan, dumepensa, bahala na eh. Yeah. Ang intention niya kahit nung first game nila is ibabawan yung mga blockers. Sa taas ba naman yan tumalon eh? 18-11, maganda ito for San Beda. They're down by 6. I always hear it from analysts like you, no? Na yung 18-12 na 6 points down ka, hindi pareho yan ng 20-14 or 22-16. Dahil pag tumungtong ng 20, parang nag-iiba yung complexion ng laro eh. Oo, nag-iiba na yan eh. Kaya meron kaming first, mid-game, tapos yung end-game. Kailangan inaaral namin yan sa ensayo. Minsan meron kaming drills na 18-12, ganun yung talaga, may ganun kalaban namin yung second stringer. 18 na sila, 12 kami. Para maobliga kaming humabol. Para iibahin namin yung tempo. Minsan naman, 21, 15 kami, 21 na yung second stringer. Ganun yung diskarte ng coaches. So dito mate-testing ngayon, itong San Beda. After you've shared that with me, they're down by 8. Nasa 20th mark na, 20th point na. Itong Perpetual, na mate-testing ditong resiliency ng San Beda. Yan ang alamin natin kung mai-apply nila today. But then again, that's an ace. Ace coming para from Mateo. Oh, Clint Budo Mateo. Back to a 9-point lead. 21 serving 12. Mateo pa rin. This time around, it sails out. Pero kung ikaw si Coach Sammy, no, lamang ka ng ganito, minsan bibigyan mo ng konting elbow room yung players mo na magkamali ng kaunti. Sige, explore kayo. Diskarte kayo ng bago para tingnan natin kung effective. You've earned it, di ba? You've earned it. Now, if you're on San Beda, 2 straight points. At eto, kung mayroon pang bukod dun sa magandang reception, eto siguro yung kailangan pang kunin ng San Beda, yung net defense nila. Oh, yes. Kailangan nila makakuha ng maraming black points dahil alam natin na kung sa atake lang sa atake, matibay etong Perpetual. 3 na raw kaya ang San Beda. Ball is still alive. They got another chance here. Can they go 3 points in a row? Back to Perpetual. Back to San Beda. And we got a nice rally here. Lopez with a setup job. Free ball again. What happened there, JV? Yan, masyado ng double violation yung tawagin natin. Hinanap niya na talaga yung middle niya. Gusto niyang dayain yung blockers na itong San Beda. Nag-commit lang talaga siya ng error. 3 straight points coming from San Beda. They can build up from that one. But then again, it's a service error. Ito na yung
hindi kayo pwedeng magkamali. Talagang kailangan yung gumawa ng puntos talaga. Pero yung magko-commit ka ng error, lalo na lamang yung kalaban kayo yung nag-aabol, masisira yung kumpiyansa ng bawat isa sa inyo. But nabagit mo sa akin to, no? Isang game na kinover mo. Down by 2 yung isang team and yet umabot pa rin ng 5th set. So everything is still okay here for San Beda kahit na in the event na hindi nila makuha tong second set, as you mentioned, hanggat hindi nakakatatlo ang isang team, buhay ka pa. Ganon lagi yung sinasabi ng coaches na 1 to 25 every set. Kailangan paunahan yan mag-25. Kung makakuha man sila ng set, paunahan yan makatatlo. Yun lagi yung tatandaan. And check this out. Hindi pa tapos. Fight back ito ng San Beda, only down by 5 points. Ito din yung isa sa hinahanap natin. Yung medyo relax lang na kilos. Medyo makikita natin sa body language ng San Beda kanina, medyo tense. Tight sila, di ba? Oo tight nga talaga. Ngayon, parang loose na, nag-enjoy. But how do you stop that? Tabuga with a nice spear-like hit. Grabing umere tong batang to. Kahit sabihin mo, dalawa pa yung nakabantay sa kanya. Yung cross-court niya, kahit sa cross-court niya, yung zone 5 na yun, nandun yung pinakamatibay na dumepensa na si Ras, binaliwala niya. Kobe Tabuga makes it 23-17 for Perpetual Health. JC looking again. One more try. JC will try. Kanina pa nila pinapapalo. Kanina pa nila sinusubukan papaluin to. Si Narciso. And Kobe, back-to-back points here. Grabe yung Tabuga. Combination play talagang effective. Kobe Tabuga, kaka 20 anyos lang dito nung August 1. Parang tinitignan ko yung mga birthday ng mga batang. Parang wag na nating pag-usapan. 2,000 pataas na lahat. Huwag mo nang idiin. Baka magalit si Benji Santiago. Naririnig tayo ni Benji. 25-17. Nakakuha ng Perpetual Health ulit itong second set. They're up 2-0. At mabigat yan if you're on the side of San Beda. Nakita nyo ba yun? Tumuro pa si Rosos. So yan, 25-17 in 21 minutes. Papuntahan natin itong highlights natin. From the get-go, it has been Perpetual, ano? Grabe, yung inatake, na-maintain nila yung mga atake nila ng first set. Ngayon, mas marami pang atake yung pinakawalan nila. And combination play, pati nga to si Narciso, gusto na talagang mamuntos. Pero yung Tabuga, nagpakilala talaga yung Tabuga. And these are but some of the many reasons why Perpetual Health is on a roll. Getting the second set in 21 minutes, 25-17. They're up 2-0. Pagbalik po natin, third set na po.
We're back here in Paco Arena. Pag-usapan po namin ni JV yung mga numero dito. And look at that, the attacks and scoring off the errors of San Beda. Yung pa rin yung ginawa ng Perpetual Help eh. Tumablaman sa atakihan tong San Beda. Parehas sila. Pero yung service A, sabi ko nga sa'yo kanina, kung ano yung napapansin ko, kailangan nilang itama yung reception nila. Ito, dun sila nag-struggle talaga. That's yung right. first ball nila, nakita mo naman sobrang daming service ace ang na-commit netong Perpetual. Kasi kunyari, dun sa 5 aces na yan, sabihin mo ng 3, naka-receive ka ng maayos, tas nakapuntos ka, mag-iiba ang complexion ng game. Mag-iiba yan kasi makakadiskarte si Lopez ng maayos. And then you'll get to have that nice momentum, nice groove. Diba? Ang pinakamabigat is yung nakita mo nakascore yung kalaban mo nang wala kang kalaban-laban. Nagtitinginan na lang kayo. Yes, exactly. Okay, third set. Crucial set here for San Beda and magandang umpisa ito. Milking that error of Perpetual. Double ang tinawag. Nasobrahan yung kagustuhan ni Narciso na i-activate yung middle niya. Parang nangyari din sa kanya kanina yun, di ba? Nung sabi mong hinahanap talaga niya yung middle. Ay kung ganyan naman yung mga middle mo eh, talagang kailanganin mong paatakihin. Gusto mo magka-piesta sila. 2-0, good start for San Beda. And speaking of middle, andyan si Santos, binantayan niya na yung atake sa likod. And 2-0. ngayon Chiki, nanonood yung mga kuya netong Perpetual. Siguradong masayang-masaya. Si Louie Ramirez for sure nanonood at masaya sa pine-perform netong koponan niya. Louie, hope you're enjoying this coverage. Kapuntos ng Perpetual. It's 1-2. Yung mga kabatch ko dito sa Perpetual eh. Sila Roniel Rosales, matitibay rin. No? At puro slide play din yung paboritong atakihin. Iba din kasi ang itong both teams. Iba ang volleyball program din. Matindi rin. Doon naman yung labanan din, yung sistema, programa. You got Coach Ariel on one side, you got Coach Sammy on the other side, plus the support of the schools, right? Tied at 2. It's out. Lead goes back to San Beda, 3-2. Ito yung parang feel ko, ito na yung umpisa ng gigil ng San Beda eh. Magigising na yung Leon. Yung napansin ko, the first 2 sets natin, JV, pagdating sa gantong punto, dito kumawala yung Perpetual eh, di ba? Naging 10-4, 11-5. But right now, San Beda doesn't want to have that happen again here in the third. But yung mga ganon, di makakatulong for San Beda. Lalo na kung nakikita nyo nahihirapan sa first ball yung Perpetual, kailangan, pag ibinalik sa inyo, kailangan nyo nang i-grab yung opportunity na kumuha ng puntos. Pero ngayon, error pa rin. Good serve, good receive. At the net, yun lang, sobra pa rin yung pagkaka-receive. At naging regalo yan para kay Jeff. Alam mo naman tong si Marapok, sunggab talaga kung sunggab na hindi mo pwedeng bigyan ng regalo. Kita ko na yung reception ni Ruse. Sakto naman. Sakto naman. Problema lang, tumarang lang yung bola na napakalakas and it's a gift. Wala pang Pasko, binibigyan nyo ako ng regalo, kukunin ko yan. Ilang tulog na lang, magbe-bear na, kaya siguro gusto ni Jeff yun. Service error for Perpetual, we're tied at 4. Now on deck to service Santos para sa San Beda. Justin Santos, 19 years young. Good serve. JC with a setup. Again, making sure that Jeff is well fed. Tsaka mapapansin natin yung floor defense neto ng San Beda. Kanina pa binubutas ng atake yung cross-court. Yung cross-court nila yung kanina pa, doon nangunguha ng puntos itong Perpetual. Kasi kung nakapapansin siguro ng Perpetual na wala masyadong adjustment on the cross-court defense, talagang stay lang. Oo. Oh, nice one. Nice first ball there. At the net. Pumito ang ating second referee. Second referee, Obispo says may nangyaring hindi maganda sa San Beda. Medyo napadikit sa net si Baldos. Makikita natin, dumidiskarte na rin talaga si Coach Ariel para sa koponan ng San Beda. 6 serving 4.
You were talking about reception. Basta magandang first ball, magandang chance ang San Beda. Ngayon, ito naman si Arsenal Milhani. Milhani creating that opportunity for San Beda. Sabi mo, ito yung isa sa paborito mong set, yung back set. Oo. Opposite setting. Ang layo ng pinanggagalingan. It's an art eh. Di ba? Tapos you have to trust your court sense. Talaga, parang kang tumitira ng 3 points na nakatalikod. No look. Dulo-dulo eh. Jeff Marapok, 7th serving 5. Siya ang magsaserve for Perpetual. Attack of San Beda. Oh, nagbunga ang inisip dito ng San Beda. Courtesy of San Baldos. Wala na eh, parang inover na niya, hindi tumalon yung middle niya eh. Nakuha pa ng puntos, yung mga swerting puntos. Pero si Jason, pagka tira niya, tumingin siya to make sure na sumilip pa eh. Sumilip pa. Sinigurado lang. But then again, unang nakatungtong ng 8 ang Perpetual, 8-6 ang ating score. They're up by 2 as we go to this technical timeout. Our games on Sunday, August 20, FEU versus LaSalle, Ateneo versus Emilio Aguinaldo College. Sa women's naman po, Mapua kontra Lyceum and San Sebastian kontra Enderun Colleges. Ganun pa rin po ang ating mga oras ng laban. 10, 12, 2, and 4. And of course, don't forget Bola.tv, our official live streaming partner. May matching dance moves pa. Para mo, feel ko kaya rin ni Kate yan. ay nako, hindi lang si Kate. Si Kate, si Amira, si Arlab, lahat ng mga courtside natin kaya nilang gawin yan. Iba, pero pang konting stare down itong si JC and Narciso. He's doing a little bit of everything here, JV. Service ace, attacking. Ngayon, kumuha na ng block point. Depensa pa, no? 9-6, but San Beda only 3 points away. They're asking for a check ball and they get that. Sabi ko nga sa'yo, Chiki, magkaroon lang na magandang reception na itong kapulan ng San Beda. Makakadiskarte kahit si Lopez, kahit si Baldos. Alam nilang na effective lahat ng mga attackers naman nila. And we saw that earlier, di ba? Pag maganda yung una. But yung mga gantong errors won't help them, lalo na at this juncture in the game because you're down in set count 0-2. And lalo na, alam mong ang kalaban mo is champion team. Oh, yes. Pulido ang kilos. Hindi kayo pwedeng mag-commit ng error basta-basta. JC with a good serve. Kev with the first ball. And then again, happening at the net, it's Jason Baldos. Sabi ni Baldos, hindi naman pwedeng ikaw lang, Narciso. Parehas tayo setter, kaya ko rin mamuntos. Ang maganda sa ginawa ni Jason, nakita niya na mag-over-receive yung first ball ni Kev. Ginawa niya ng paraan yun. Ganda. Yun yung diskarte. Oo. Eto na. Combination. Back to Perpetual help. Si Pranger, ano ba? Tumama ba siya sa net? Nasobrahan sa dukot yung block na ito ni Tahiludin. Okay, so it's an 3-point lead for Perpetual, 11-8. This is set number 3. Another good serve. Good first ball, Pranger. This time he will be rewarded with that point. Ngayon si Mateo naman, tsaka si Medalya ang sumabit sa net. Parang yung kagustuhan mo kasing kumuha ng block point. Kasi for me, iba talaga yung feeling na nakakakuha ng block point. May training pa ba dyan sa pagpreno or nasa sa player yan on how you will
control yourself approaching the net? Merong training talaga. Meron pa rin, ha? Na kailangan yung balanse mo every time na tatalon ka, hindi lang para sa pag-iwas ng net, kundi to prevent injury. Okay. Kasi tignan natin, tulad kanina, na nakakuha ng injury natapakan ni si Van. Book. Oo. Diba? Yun yung mga balanse, lalo na pagka magbablock, mag-a-atake. Kailangan yung umiwas dyan sa linya na yan para ma-prevent yung injuries. Matindi ang core exercises dyan. Rally continues. Combination again for Perpetual Help. But this time it will be San Beda who will be getting that point. Kung kanina pa nalulusutan na itong Perpetual yung mga blockers ng San Beda, ngayon, eto kalaban na nila yung pinakamatibay, yung best blocker talaga sa kahit saang liga, yung net. Hindi niya nasira. Hindi matatalo yan. Justin Santos with a serve for San Beda. That back set, again, providing good things here for Perpetual Help. Ayun ang kayang talunin. Si Mateo nang dumiskarte para palusutin yung bola at yung atake niya. Pero yung pag-set ni JC, hindi niya kailangan na i-bend yung likod niya. Hindi mo lang kung sa harap niya bibigay o sa likod. Wrist action lang and yung key. I like this set for San Beda. You know why 13-11? Nung first two sets natin, nung umabot ng 13 ang Perpetual Health, mga 7, 6, 7, 8 yung lamang nila eh. Ngayon, di-kita na talaga. Dikitan, exactly. Di-kita na. And Narciso, set up job. Balik dito sa San Beda. From the back. Soft touch there. One more. Kev going to the back at walang kumuha dun sa first ball. Dun sa second ball rather. Dinadaan na talaga sa lakas ni Montemayor. And they needed that. Kailangan talaga nila. Diba? Konting anghang. Tsaka nagiging effective ngayon yung timpla ni Coach Ariel. Ito yung lalo na tanghalian eh. Hinahanap ni Coach Ariel yung tamang timpla. Tamang lasa, di ba? Oh, nice. Nice decision coming from Jeff. Oh, but then again, ano nangyari doon? Net violation. On Jeff. Tama, tumama pala siya sa net. So we are tied at 13. Something that Coach Ariel for sure, gusto niyang madire-diretso ito to 25. Kung kanina kay Coach Oji, isang buong starter niya, pinalitan niya. Platoon substitution, di ba? Dito ngayon kay Coach Ariel, ang nagiging diskarte niya, palitan niya yung middle niya, pasok niya yung setter niya lalo. Papitik-pitik lang, no? Mag-iba lang ulit yung diskarte. 14 serving 13. Jeff with a good serve. Back to Perpetual Help. At the net, hindi nagkasundo, no? Si Sarol tsaka si Baldos. Nanggigil. Gusto na agad tapusin ni Sarol. Gusto niya na agad i-atakihin yung second ball pa lang. And sometimes that happens. Akala mo malapit na sa net yung bola. You try to change yung approach, yung flick ng wrist. Pagtingin, uy, malayo-layo pa pala. Malayo-layo pa pala, hindi pa pwede. Mali yung angulo. 15-13. From the back. And it sails out. Ngayon, kung mapapansin natin, Chiki, ibinalik na si Lopez. Kasi nakita ni Coach Ariel na, relax ka na ba? Si Moy, no? Oo. Relax ka na, banat, pasok ulit. And sometimes you need to pull out your top players for them to see yung sitwasyon ng laro. Sila mismo magpapakalma sa sarili nila, di ba? Kailangan mong pakalmahin. Isang abante ng Perpetual Health. Again, JC opting to go to the other side to Tabuga. Check this out. Ganda ng pagkakasetup kay Kobe. Emphatic hit. They're up by 2, 16-14. We go to the second technical timeout of set 3.
Back here in Paco Arena para po sa inyong V-League Collegiate Challenge 2023 where it all started. Chicky Reyes here with JV Sumagaysay at kasama rin po namin si Kate Reyes to complete our trio. And salamat sa mga men and women behind this coverage na tumutulong sa amin. Direk Francis, thank you. Si Ron, maraming salamat. As we continue our coverage of set number 3. Isa na lang ang inahabol ng San Beda. Ngayon talagang ramdam natin na di kita na. Oo. Diba sabi ko nga sa'yo kanina na naka-experience na ako ng 2-0 na. Parang wala nang parang momentum na. Pero tignan natin kung eto yung magagawa ng San Beda. 15 serving 16. Paborito ngayon ni JC yung dinadala niya kay Kobe sa kabila, no? Yun yung inaano nila na opposite setting nila. Yeah. Kasi once na yung receive, mapunta dito sa kabilang side, iba tumudol sa kanan. Pag napunta naman yung receive doon, yung backset naman. Para yung middle ng kalaban, magre-react kung nasan ka. Tapos, lalagyan mo pa ng alas, di ba? Ng ace. At this junction of the game, 18-15. And feel ko, 5 points na ang meron tong si Narciso. Baka nga more than pa, no? JC again at the net. Chance for San Beda to score. Ranger going cross court. Mula sa likod, off the block, and it will be a point again here for Perpetual Health. Narinig ako na itong kupunan ng Perpetual na hindi pwede. Kailangan na namin kumuha ng convincing win. Pag 3-0, JV, ilang puntos yun for the winning team? Yan. 3 or 4 sets manalo, still 3 points pa rin. 3 points. Pero pag nag 3-2, paghahatian yan. 2 for the winner, 1 for the losing team. Yes. Diba? One more try. From the back, Kev. Also from the back this time, pasok na yan para sa Perpetual Health. And you gotta give credit to Jeff Marapok. Etong talon neto ni Marapok, pa-broad talaga eh. Parang gusto talagang silipin pa. Gusto tumalon sa kabila eh. Yung pati yung pagtiklop ng mga binti niya. Parang nagle-letter C exactly. Sa ere. It's good for Santos. So on the side of San Beda, ito yung time na dapat one more push. Kailangan pa, hindi pwedeng bitawan. Hindi pwedeng bitawan. Dahil malayo pa ito, 5 points pa ang kinakailangan na ang Perpetual Health. You mentioned that. Pepito knew it. Merong certain height and area in the court na pag sa ibabaw ng balikat, pabayaan mo na. At basang-basa niya yun. Oo. Alam, tansyado na kasi yan eh. Tansyado na nila. Good judgment from Pepits. Somebody touched the net from Perpetual Health. Matalas talaga yung mata ng mga referees natin. Iba si second referee Obispo, no? Naging coach ko rin yan. Sa club team. Mga national referee naman kasi itong mga to. Si Mary Joy Dimos. Exactly. Sabi ko nga sa'yo, Chiki, ito yung mga hindi pwedeng gawin ng kung sino man yung naghahabol na team. Tulad ng sitwasyon na meron yung San Beda na magko-commit pa kayo ng error sa pa-endgame na. Kailangan yung na-build nilang momentum, tuloy-tuloy lang. Nabalagyan, easier said than done. Santos sending it home. Ito talaga yung naging bread and butter nung San Beda nung NCAA. Meron silang magandang reception, na-activate talaga na maayos yung middle at kumukuha ng maraming puntos. Halos naging main attacker talaga dun yung mga middle. Bukod kay Cabalsa. 18 serving 22. Setup job done perfectly by JC Narciso, making sure na madali yan para kay Kurt Rosos. Speaking of pag-activate ng middle, inactivate din niya. Feel ko naririnig talaga ako nito ni Narciso. When they watch later on, di ba? Pag nakauwi na sila, for sure, papanoorin nila. Okay ka, JV. On point ka.
Upo muna si JC. Much needed rest, much deserved rest for JC rather, and Narciso. Para magkaroon naman ng exposure yung iba. Burn, di ba? Give them some burn. 23 serving 18. On deck to serve is John Ezekiel Lituania. Good net defense. One more time for San Beda. And Montemayor goes to the back and it's good. Ayaw pang bitawan. Hindi pwede. 2 puntos pa yan. Dadaanin ko na sa lakas. Kahit sabihin mong magaling ka bumasa si Pepito, hindi na maiiwasan. And if you're San Beda, gusto mo itong gagawin ni Al. Sana ace. Diba, to help them, but Perpetual on a good opportunity here to score again. It goes out. And the lead is down to 3. Yung kargahan talaga yung service. Ito yung talaga para mahirapan yung reception ng Perpetual. Yun yung kinakailangan ng San Beda. To put pressure, di ba? May timeout tayo dito. Let's try to listen in dito sa huddle ni Coach Sammy. So sila mag-service, tayo atake. Huwag niyong bigyan ng mahirap na receive simplihin mo lang. Meron mag-tweak, dulo-dulo. Supportan ha? Okay, go. Sige, Go. Babasa Heard it from Coach Sammy. Quick, dulo-dulo. Sige nga, Jave, can you tell us more about that? Tsaka yung wag mong pahirapan yung receive. Okay. Magandang first ball, quick, tapos dulo-dulo. Ibig sabihin yan, yung receive nyo dapat dadalhin nyo dun sa gitna lang. Para yung kalaban mapilitan magtao-tao. Once na magtao-tao yan, kaya nang gumawa ng diskarte ng spiker para palusutan yun. Okay, let's see. Punta nga ng gitna. Ayun na nga ang ginawa. But good read by Montemayor. And Roos back to Perpetual help. Montemayor again. And that's going to be a point for San Beda. That lead is down to 2. Ang hirap rin naman kasing i-set up na nun. And tinan mo yung reaction dito ni Coach Sammy, ano? Putting back in Mateo and Narciso. Ayaw niyang ibigay pa ng momentum yung kalaban. Ayaw baka sakali, di ba? As long as na kayang tapusin na. Kasi tama ka nga, you've covered games before. Ako rin, down 0-2. Minsan nakakabangon pa. Boom! That slide, that running hit by Rosos. Pero yun, hindi na makakabangon dahil binaon na talaga ni Rosos yung slide play na yun. My goodness, look at the power. And that brings Perpetual help to match point. Nice serve. Combination play. Going to the end. Ang hatol ng ating referee. It's for San Beda, according to first referee Mary Joy. Nakita niya. Nakita naman. Kahit na sabi mong medyo nag-alangan yung mga light judge natin. Yung angle ng first referee na mas kita niya yung yeah. Montemayor, good serve. Will Perpetual end it with this one? And they will. Dahil I think si Pranger hit the net again. It's 25-22. Perpetual getting it in straight sets. Ibang klaseng diskarte yung pinakita dito ni Narciso. Lahat na activate niya, middles niya, Marapok, Mateo, Tabuga, parang kahit sino yung players na ipasok ni Coach Sammy, talagang magmumukhang magaling pagka si Narciso na ang nag-set. And to your point, he was the one who set the tone. Siya rin yung during the times na hindi maganda yung first ball at opportunity for him to salvage the possession. Siya naman ang pupuntos. Diba? Gagawa ng paraan. Lahat nagawa ni JC Narciso. Kumuha, service ace, black points, di ba? Nilahat na. 25-14, 25-17, 25-22. At ginawa lahat yan in over an hour lamang. And we're gonna show you the highlights of our
chosen best player of the match. Sino ba napili mo dito, JV? Walang iba kundi si Narciso. Pero naririnig ako na ito, sigurado ako. Kasi biruin mo nung first game nila, sabi ko naka 4 points, parang 4 points lang. O sige, hihigitan ko this time. Eto, let's see ano masasabi niya with this interview with Kate. Go ahead, Kate. Napatunayan ng dapat patunayan dito sa larong to. Ngayon kasama natin si JC Narciso, ang master setter ng Perps. JC, yung mga sets mo ang nagbigay ng opportunity sa yung teammates to come out of their shells in the absence of Louie Ramirez. Yun nga, nagpapasalamat po sa kay Coach Sam and sa mga coaches sa tinuro na set play din. At saka sa teammate ko din na nakipag-coordinate sa akin, and yun nga, communication is the key to success po. Last JC, isa ka sa mga older players, isa ka sa mga veterano. Pwede mo ba ibahagi sa amin kung paano mo nililid ang team? Siguro yung first is yung discipline, communication, and yun nga, makinig lang palagi sa sa mga coaches na kung ano yung tinuro at saka kay God po. Yung talento na pinahiram po sa atin. Last JC, may gusto ko bang batiin? Binabati ko po yung mga Perpetualite kay Sir Tony Tamayo, Chairman Tony Tamayo, tsaka kay Dad Jed, tsaka kay Yuri, at tsaka sa family ko dyan na nanonood sa Mindanao. See you soon. Ayun, see you soon. See you soon ulit. Chiki and JV. Maraming salamat, daghan salamat to Kate at ganoon din kay JC Tamayo, yung hapon sa mga taga Mindanao watching us right now, lalo sa mga fans ni JC Narciso. Highlights natin, JV, from the get-go, isang gustong mangyayari ng Perpetual, tapusin agad dito. And I think they did an awesome job. Sinunggaban talaga nila yung panalo agad. Parang ayaw na, sabi, di ba, nakita natin yung third set na nakakahabol etong San Beda. Pero si Coach Sam, dumiskarte siya na tapusin na. Binalik niya agad si Narciso para makadiskarte at manalo na. Para makapagpahinga na rin yung mga bata. Agree with you. Yung first 2 sets kasi umaabot yung lamang ng Perpetual into 9, minsan 10 points na ibababa minsan to 6. In set number 3, however, we saw a good fight coming from San Beda dahil dumikit sila hanggang dulo di sila nagpaiwan. But tama ka nga, nung medyo delikado ang sitwasyon ng Perpetual, si Coach Sammy, balik ka muna, best player of the game, kailangan ka namin. Diskarte ka dyan at ikaw yung dyan sabi nga, siya yung veterano. Siya yung master setter, sabi ni Kate. Kaya pinanindigan niya lang. And because of that, 3 points ang nakuha ng Perpetual Health. They get this one in straight sets fashion, 3-0. Up next, huwag mo niyong kakalimutan, meron pa tayo women's naman po, College of St. Benil kontra Lyceum sa ating women's game. At para po sa aking partner si JV Sumagaysay, gayon din ang aming courtside reporter Kate Reyes. Ako po si Chiki, Brother Benga Reyes, saying thank you for watching. Ang ating V-League may 2 laro pa ho. Keep it locked in here sa V-League Collegiate Challenge 2023. Volleyball is back dito po sa